praise God. In 1 Timothy chapter 4, verse 6, saka sa mga sumusunod po ng mga verses. Asahin ko po sa Magandang Balita, Biblia. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroong ding pakinabang. Ngunit, ang maka-Diyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at nakapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig at pananampalataya at malinis na pamumuhay. Salamat sa Diyos na kanyang banal na uusipon. Amang Diyos na Ama, kakanamang Espiritu, huli ka na kalimong igin na si Kristo, na naging na mga panaligtas at nagtubos kakanamang kasalan, poon na kami magsinsul, akoon na kami para kasala, at mag-ayat sa tawad kanimo, huli ko pagsakit at pagpagraan ni Jesus para sa kanamang kasalan. Tinubod po na mo ang kanyang ginimo, ang kinso sa iya, at por medyo ka na kanyang pagkabuhay ito, kami nag-akuman ka na regalo kabuhay na dapat sa kuran. Por medyo buwan, kami nagigigin mo, ika nakin ka naman Ama. Salamat po sa maraming ka regalo kabuhay na dapat sa kuran. Namuyan analilan, ingatan, na kami po nagtitipon sa ngarang kakanamang kaburang na si Kristong pagtubos ka naman. Tangaling tawa ni ka sa pamawan, kamurawayan, mantang nagdadangadang po o Diyos, na pagpapasalamat ka obligasyon. Aning mga eventos na rin, pagpreparar ka ng mga espiritu, tangaling pag-abot ka na alaw, ka na pagpapasalamat, ka na Sabado, lubos kami na ihanda o Diyos ang Espiritu. Awak kalag na anda na magdurot manangyay na kanimo sa pagpapasalamat, tangali kong kanimong pagpapasalamat, maangkong o Diyos sa kanimong banal na presensya na magtawa mo sa kamawan, kamarawayan, managay na. Kaya binisyo na kami sa pag-urip-urip ka kanimong usipon, maging na pagkaoy ka kanimong kanagulos. Sa tabang kasantong Espiritu, magyari na kanimong kabutan, sa pagkika kanimong usipon, sa pangarap po ni Jesus. Amen. Ayan. Adi po surat kay Apostol Pablo sa isad na hubin. Hayaan mong mensahe, bagaman para sa namin, pero
naka-address sa mga hubin. Sa panahon kakahubinan, mga kamuray, that is the time na very vulnerable anakan ninyo ng buhay. Vulnerable sa pag namadayaan kaya mga pasistema kakinaban na kinsari parang naman ni Apostol Pablo base sa kanatin po maningong Domingong binabasa na ang Kristiyano should not conform to this world. Ano po? Na sabi po saan? Basahin po sa Tagalog. Huwag kayong makiayon. So, pansinin tapuan sa maray. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano pong tema kaya natin pagpapasalamat po na taon? Ano ka natin teksto? Is 2 Corinthians chapter 3 from verse 16 to 18. Nan pong topic ka is freedom from stronghold, servant of God. Ano pong maging kita ang libertad? Ano tao? Pagtagpo po libertad sa pagkagapos ka kasalan, diripuan na a-address na sa mga maedad na, sa mga lalaki, sa mga babae, sa homen, sa bagay sa mga teenager na tatao na ka na maray sa maray. So ano pong mga stages na naitad kung mga mo? Pwedeng mangyari ang pagbakoy ka na Diyos sa buhay ka na tao sa distinto sa edad, sa gender, babae lalaki, adolescent o teenager, hoben, adult, and mga oldest people. At that time, iya po na tayaan na nagpili, in this time, binabawi niya ang kanyang mga pinili. And malagayon, isa sa pinakamagayon na magkago conversion kung mauyon ka maramnan na magiging po niya sa panahon ka na kahulinan. Tapos ang madamo ka nagal ka na oportunidad pa na maglingkod sa Diyos. Ako po nagpapasalamat na I was called na kada pa pamilya bagaman 25 years na makakuan ko. Kaya medyo pasalamat ko talaga naman na taon na ginasito sa pagsimbag ka mabigla ka maramnan. Nakawasan medyo hugin pa. I was 25 years din and I am now 71. Salamat sa Diyos na nagpapadagos pa sa biyaya po ninyo. Pero kung mapapansin po ninyo, si Timothy, kaya sinuratan niya ni Apostol Pablo, kanin pa kayo.
Kasi sabi na, maski si Apostle Paul nagsabi na si Timothy is still young. Kumin pa. Pero, si Timothy, nag-response na po iya ka na maoy ka na Diyos. Buto silang maging sa Diyos. Magsadsal, kakasalan, ako man si Kristo nilang paraligtas ng kuranan. Hindi, lindaw po iya sa usan na maoy na umuha na maglingkod sa Diyos. And he was assigned by Paul sa isang na kongregasyon na kinsari sa kagamitan kanya, pinagunahan po niya sa mga paratubo na magsamba, maglingkod sa kagurangan. Okay. Kaya po, sa punta pong alin, na isang nahubin, pwede po iyang pinag-aalalayan na Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Bilang si Apostol Pablo, ang mga kanyang pagtugon, and iya, igin sa pagtugon. Si Pablo ang mentor, miniminte niya madaling sabi, hindi niya disciple niya sa Apostol, si Timoteo. Kaya nga depende na pagpaparamdam na ano po pala na dawa ko pa pwede maglingkod sa kagurangan. Pwede. Alagad, sabi ko rin si Bago, ano mga hubin, ang mansong panahon na medyo malaka delikado na nasa pagkonforme sa pinabay. So, pinabayad ninyo sa si Bago na malubay ka ito. Sige. Siyempre, merong parte, ako po talaga dito sa buhay ninyo sa ganuan. Ako maray sa silpi. Ako maray na magpara rito, nakasentro sa sarili. Pag-iskwila. And everything. Ano po? Ako talaga, ako sususes na yung mga kinaban. And salamat sa Diyos, tanto ipinabayad ninyo, at kung panahon na nagtanto ka mong freedom. Ang sanang dili ko masiguro, kaya sa tunay na buhay, talagang nangyari. Aman di ko masiguro, kamo po ang makapagsabi ka, saan ka ninyo pong sarili. Kung muli, at ito pong event na ito, maging makatotohanan po ka ninyo. Managusan. Bagasan na po kitang, isa na sa ibutang ninyo sa kanyang isip, mga idin. Pag-abot sa relasyon ka sa kagurangan, alinin ninyo sa kanilang isip na nakarating diligi po is for the entertainment of others. Nagbawurmay ka mo, nagkakanta, parang di isa'y puwan. Are you doing it really from the bottom of your heart, with all your soul, with all your mind, to the glory of God? Or just an activity sa church? Amo yan ang mga question na dapat atubangan. Taan pong mga igin sa Diyos, supposed to be, as the Bible say,
pag-igin sa Diyos, atuyo ka na Diyos sa kanyang mga binaoy na before the foundation of the world was chosen. Dirita po ba sa kanyang paglingawan na maging liwanag, maging asin, kakinaban? Kaya nga there must be an transformation. Be you transformed by the renewing of your mind. Kasi unless na magkapupo talaga pagkabago ka naisip, ano sabi sa atin, you will never understand. You will never understand the will of God para sa kaninyong personal na buhay. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So what is the will of the Lord? So, mapapasa, maiintindihan ka sa natin kung nakabutan ka ng Diyos, kaya nagbabasa kita ka ng Bible, kaya pinag-urap-urap tayan, kaya matapos pag-urap-urapan, ipinapamibitayan na ako yan mangyari sa kanating buhay. Natabangan kita ka ng Diyos, na unuman na ka natin napagbasa, unuman na ka natin napag-urap-urap, maging ako yan ang sistema ka kanating buhay, because that is the only way para magkagupo, transformation, magtani kitang maging liwanag, magsirbing asin, kakinaban. Kaya ang parang po ni Apostol Pablo kay Timoteo, umabot sa punto na si Timoteo maging alimbawa. Maging alimbawa. Sa ano? Verse 12. 4:12. 1 Timothy 4:12. Balikan ta. Basahan ta in toto para inuna na kasurat. Amo ta mabasa, amo ta marinig. Amo maging parte ka kanating buhay. Huwag mong hayaang hamakin ka nino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sigapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. First, in the circulation of the believers. Kin kaklaron tan sa maray, kakanatang sitting, maging halimbawa kada mga kamembro sa lipo simbahan partikular sa kapwa mo mga hubin, maging halimbawa. So do not forget and but give importance to the word halimbawa. Be thou an example in faith, sa pagsasapag-ngangabil, pag-uugani, pagkabuot, pagtungod, at malinig na pamumuhay. So, ang kupuan din ng kapira, pero sa naman na din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Third na ginamit ni Apostol Pablo na parte kakanatin pong buhay. Tangani po, at ito pong kanatang tema na ating teksto na kanatang tema ay magkagupo realisasyon. Ano sabi? Basahan ko ulit. Naman, 2 Corinthians chapter 1 man ito ito? Ha? So no one remember, kadagay na kahit pinag-share ko. 2 Corinthians chapter
nangyari na sa ating buhay. Verse 16 sa chapter 3 na 2 Corinthians. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, lumapit ka na ba? Naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. So there is freedom from stronghold. At ngayon, naaalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Yan. Ako po ako narumruman sa buhay personal ng Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 9. Gusto ko manabasahin manan. Otro. Ano to? Chapter 9, verse 19. Malaya ako at di alipin ni Numan. Sinan po ninyo. Ngunit, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Okay. Ano nga natin ito sa tema, akan natin pagpapasalamat? Freedom from stronghold. Servant of God. Ang upuan ang nalitrato kadtong mga taga-Tesalonika. Kin pauno nirang binayaan ang sistema kapinaban dakan sira naglingkod sa matuod at buhay na Diyos. According to 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sumakin paano nirain ako sa mga nagdadara, sa mga nangangagal kanda, anak ko sining ka Diyos. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Now, ano ko nga kanata, lalo na sa ako kagabihan. Ika po, rin na nila kay Hesus Kristo. Naliwanggan na ika, kaliwanag ka kakurangnan. Nag-ako na ika, kanakalayaan, na maging igin sa Diyos. Baka na ikang uripon ka nakasalan, baka na ikang panakasala, hindi ka binanal na ka na Diyos. Paano mo pinaglilingkuran na Diyos? Paano mo pinaglilingkuran na Diyos? Uno ng kabaguan ka na kanimong pag-iisip, inabot. Gaong na kaliwanag ka na kanimong liwanag. Gaong na ka nagtatao sa maray na namin, anak ka nimong pagiging alimbawa sa pagtugod, sa pag-uusip, sa
paggibo. Kanta. Gaon na po nagsisirbi kita na base sa ikanasabi kabalan na kasuratan. Sabi po siya di 1 Thessalonians chapter 4 verse 12 na sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Diri ko na po i-expound ka rin yung ang aba di sa maray. Basta, ginagamit na po termino kada dapat na pong abuton sa pagkabuhay, matransform ang kanilang pag-iisip na ganun pong anak ka mong buhay bilang hubin, makaarap ka na buhay ni Timoteo. Hindi rin man maging kapariyo, baka pwedeng malampasan pa. Di man sinabi si kabaran na kasuratan na si Timoteo nag-exceed na sa pamantayan because even Apostle Paul himself diri ka nag-aangkin na iya nagkakuna lubos na kaganapan. Imbes linilingawan ko ngayon sa mga nakalipas na dinadagos ang mga bagay na binakuyan ka nakaburamnan kanya. So sa kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos, lamang po kadakil ko struggle. Lamang po kadakil, sabihin pa ninyo mga kamuran. Direct ninyo pag-inaan, ako mo sa Apostol Pablo, ginamit ka na Diyos, tangaling isurat, anadakil na parte ka balay ng kasuratan, praktikalidad sa kanyang buhay, mananakabanal, banal po yan, na pinakabanal niya ka na Diyos, purpit yung kanyang pagtungod kay Jesucristo. It is a position from being a sinner to be a saint. Pero sa practical na pamumuhay, ako po yan rin lang ang kanyang sarili. Dire po yan nasipag na magsabi na, pero irakman niya ka na ko, ano yung nangyayari ka na ko? Na ano ngayang gusto kong gibon, hindi ko magibo. Pero awal kong gibon, ako ko nagigibo. So, ako po, mga struggles. Pero at least, ano pagtalubo, isan po. Isan ang pagtalubo. Diriman po ini, sinasabi ko kaninyo, na diri po kamo madisganan, diri kamo madiskomprender, naginag ko pa mga refine, na bagamat, diri ako nagtutuliran ka na, o siya kong ganyos, diri nagtutuliran na diri magtalubo. Pero diri mas gidisganan, kinag ko pa mga kaluyan sa buhay, nadadarapuan sa pamibig, sa pagkomiter na po kakaliting buhay, sa noosipin niya ang Diyos na work out your salvation. Pag ginuwaan mong maging makisyon, akala mong buhay sa kaguramnan, tabinamoy nga kita, tangaling magserbi sa Diyos. Ano po? Kaya po, dili po ang nangyari sa kanilang pagkabuhay, hindi kita parehong prinsipyo ni Apostol Pablo. Sabi niya, baga niyang akong pinapriority. Pareho ko unang panahon ko kanin yung pinagpabayad sa akin. So kanyang sadiri. So kanyang punir, bakit na niya ang kanyang pinagpa-priority puro ko iya pahuyon kakaguranan. Kadakil na niya, bilang ako lingkod ka Diyos, kadakil ka kadakil pribilegyo.
Ebanghelyo. Nasabi niya, ano ngayang nagpapagal sa Ebanghelyo, kinakaipuan mabuhay sa Ebanghelyo. Pero sa Apostol Pablo, naging tent maker, tanganin, diri asad ka na mapupwede, diri maging pagbat. Diri magparasabi sa kanyang mga tinuturo, suportahan na mo ninyo. Diri po. Imbes, ipinag-focus niya ang kanyang kaisipan bilang pagkabago, pagkabago ang kanyang kaisipan, pauno niya magigibo na maglingkod sa Diyos sa paagi ko pangangadal niya kana usipin ka na Diyos sa mga tao tanganin niya kasi priority niya sa mga Hudyo kaya Hudyo ang ugali ko sa mga hintil ang ugali ko tanganin ang katuyan makadarangaya ko sa kala kay Kristo. So, saan kong terminong anap sa mga hintil? Ako hintil, beware ka na kanyang na terminong an. Direan nangangahulugan na gusto mong madara sa kagurangnan ang kasi nataon na para sampa sa Diyos-Diyosan, pag iba-ibay ka, magsampa sa Diyos-Diyosan. Direan nangangahulugan na kinaan gusto mong madara sa kagurangnan, magbuburat man ikang kamay niya. Buka that is a very critical word. Hindi ang gusto sabihin, maging amigo mo sila na dili ka nagbigibo, ka nagibo nirang sala. Naiintindihan pa ako kan, mga hubin. Hello? Dirian na nga maulugan sa arikan na sa hintil naging hintil man ako, tangaling makadara. Dedublihin ko yan. Yan nangangahulugan, naging anang bagang paratubod na amigo mo, dadarami kang mamista, tagpusan ka pistahan, tagto naman ka. Di rin nangangahulugan na pinagdadaray kang mag-inom sa alam, tagto naman ka, nakikipag-inuman ka ng kanya. Yan nangangahulugan, naging ana istorya mga kadaswaan, lalo naman naigot na nagpapartisipat ka istorya ng kadaswaan. Paunay ka sa akin, paunay ka kan makadadara ka na tauhan sa liwanag. So, very critical po. Maging friendly po kita, pero ang po limitasyon. Tangali po, ang katuyuan, madarasira sa pagtubod kay Kristo. Naiintindihan po ako saan. So, pagkinuwaanan mga kamuran sa maray. Kaya binabaoy ka mong maglingkod at kagurangnan, kuda po kan makapag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 p
pagtiusan. Di ako napag-ilan ko ambisyon na magtapos sa pag-eskwela. Di rin po ako napag-ilan na abot sa pag-igin ko na ako magluod sa pag-minister. Because I believe it is my calling. Kaya kung binabawi ka mo sa aring kaan, di rin po ka mo tumag sa bawi ka na kurangan. Because it is hard to kick against the pricks. Pero kung di rin po ka mo binabawi pa, kakakurangan sa partingan. Magpadagos ka mo sa pag-eskwela, mag-eskwela sana. Tamo kayo daan, ambisyon mo, mag-eskwela, tayo mo matapos. Kaya ang ambisyon mo mag-eskwela, ayaw muna ka na ibang mga curricular activity. Partikular, pamimiraw. Kaya pa mga gani kaming gago. Taan ang mamimiraw, suming gago mo. Amo yan ang mamimiraw. Kaya aking mag-eskwela, eskwela sana. Diri magpadara ka mga bisyo. Diri magpadara sa direksyon ka buhay na diri po pinag-iisipan sa maray. Tanganin,
Inunuman ang nakabauyan kaninyo kakagurangnan, mintras na kamo po nagmamaimbot sa Diyos, makapaglingkod ka mo sa kagurangnan. Kana binauyan kakagurangnan na paglilingkod ninyo. Kanya. Takin, gusto ninyo maging negosyante. Amoyan abot ka na Diyos. Maging successful ka mong negosyante. Hindi ka mo mag-sponsor sa evangelist. Tawag ko ngayon ka sa sponsoran na ngayon kabaran. Takin akulin mo evangelist. Sponsoran tayo ka in terms of finance. Taon, you are a successful business person. Whatever. Pag nagpuyog siya na kinakakabutan ka ng Diyos, dadarang na mukha kakurangnan sa success. Ang tunay na success is that you are connected to the service in the kingdom. Baga po ana para kanimusan na. Baga ana para sa kanimusan ng pamilya. It is for God's business. So, dublihan ko, ang kanatang tema, freedom from stronghold. Pinalaya na ika, kakagurangnan, if the Son set you free, the Bible says, you are free indeed. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. If you have a total freedom from the stronghold, you are a servant of the Lord. Amang Diyos na banal, salamat po, kana kanimong karal. Salamat kana kanimong usipan, kabutan, na pinakayang mo na gabi. Diri po ani bumabalik kanimong sayang, pamukuan akan ang pagtuhon. Base sa nakasulat ka kanimong banal na usipan. So, it will accomplish according to its purpose why it is being proclaimed. Dalawa po ang katuyuan na magaganap. Kinkanda po, tungkusan, ipamibi na may pamuhay, the purpose of it and to those who will do so, bibindisyonan mo. Pero, hindi po magintindi, pabayaan sana, ipasipara, ano purpose po kan? Is denying the power of your word. So, lugod, akan akong pamimig, is in the positive side. Natungkusan po nila, pag-irap-irapan, ayatin ang grasya mo, na mangyari ang mo sa kandang buhay. Ang anipong atunay na success as a servant of God, mauman sa kanyang buhay. After all, time will come na mag-render po kami sa unuman na bagay na katuyuman kapag kabaoy mo ka naman. Kung nag-fail kami, we will suffer loss, but not the salvation. Alaga, kung hindi kami nag-fail, we will receive the due reward. Blessed be your holy name for the privilege na po kami na mag-erap-erap kakanipagosip. Malakas mo rin pagbindisyonan sa akan narong buhay, mangyari akabutan mo for thy glory